Good morning guys. Grabe po, suppose na ako nagja-jogging ako guys kasi meron akong upcoming marathon na sasalihan dito sa Taiwan. Well anyway guys, ah yung last time na nag-vlog ako, no, not last time pero binlog ko is about sa sweldo dito sa Taiwan. I think last 5 months ata yun. And then, now, pag i-discuss ko naman sa inyo kung ano yung mga salary deduction sa sweldo natin as OFW dito sa Taiwan, guys. Lalong-lalo na sa mga first timer o papunta pa lang dito sa Taiwan and mga nagbabalak magtrabaho dito sa Taiwan. Kung magkano nga ba yung mga deduction natin. Let's go! Okay, so 2026, the basic salary for this year dito sa Taiwan is 29,500 NT or equivalent to 55 to 60,000 NT. So, depende sa palitan. Peso pala guys, 55 to 60,000 peso. Okay, so unang deduction sa salary natin is yung board and lodging. Yun yung tinitirhan natin dito. So, yung mga dormitory. Pwede kang mag-rent ng apartment sa labas guys. Pwede yun. Pero, automatic, kinakaltas pa rin yung sa dorm nyo, board and lodging. So, kahit mag-rent ka ng bahay sa labas, kakaltasan ka pa rin ng dorm fee. So sa amin 2,000 NT yung kinakaltas monthly. Depende yan guys sa sa mga dormitory. Merong mas mataas, merong mas mababa. Kagaya nung unang company ko, 4,000 NT yung kinakaltas sa akin every sweldo. Pero yun naman, kasama na yung pagkain doon. Meron siyang kasamang agahan, tanghalian, tsaka hapunan. So you don't have to worry about your food kasi kukunin mo na lang. Ganon. Pero dito naman sa dormitory ko ngayon, 2,000 NT yung kinakaltas, walang pagkain. Sa company lang may pagkain, pero sa dorm wala. So, mas gusto ko yun, much better kasi kanya-kanya kami bili ng pagkain. So, it's your choice kung anong gusto mong kainin, di ba? Not unlike kung sa dormitory sila mag-provide. Wala kang choice. Kung ano yung provide nila, yun yung kakainin mo. So 2,000 NT. Okay, so next naman na deduction is labor insurance. Labor insurance is 900 plus NT yun. So, sabihin na lang natin 1,000 NT. So, 2,000 sa dorm, 1,000 sa labor insurance. So, 3,000 NT na yung nabawas sa basic salary natin. And another one is yung health insurance. So, parang PhilHealth sa Pilipinas. Health insurance is nasa 700, more or less 700. So, sabihin na natin 700. 3,700 na guys yung nabawas sa sweldo natin, sa basic salary natin. And lastly is yung sa welfare fund, which is 200 NT. So ang total ng kinakaltas natin, ito every month, ito yung monthly na kinakaltas is 3,900 NT. So ang minus mo sa ang basic natin is 29,500 NT. Minus 39, magkano yun? Mahina sa math. Kinalculate ko pa. So, ang matitira sa atin is 26,500 NT. Yun na yung pinaka-net na natin. So, sweldohin natin doon sa basic salary natin. So, katumbas niyan sa peso is 20. Nasa more or less 50,000 peso pa rin. Diba? Malaki pa rin kumpara sa mga sinusweldo. Kumpara sa sweldo mo sa Pilipinas kung magka-factory worker ka, diba? And syempre, may mga overtime naman. Babawi ka talaga sa overtime, guys. Ako, bira lang ako mag-OT pero malaki naman sa sweldo ko kahit papaano. Umabot pa rin ako ng nasa 35,000 NT to 45,000 NT. So yun guys, yun yung monthly na binabawas sa ating mga sweldo. Pero meron pa rin namang iba, like katulad sa ARC. Pag bagong dating ka dito tapos i-apply ka ng ARC, ibabawas din yung sa sweldo mo, which is 1,000 per year. So 3,000 NT yun. So depende yun sa sasabihin ng dorm nyo, ng broker nyo, kung isang bawasan lang ba yun sa sweldo or hati-hati. Tapos meron pang medical. Means sa amin, libre na yung medical. Wala kami binabayaran sa medical. Pero sa iba, I think meron pa. Depende pa rin talaga sa sa company. Guys, nakalimutan ko palang i-mention. Meron pa palang tax. Ang tax,
Depende sa kung magkano yung sweldo mo. Percentage kasi yun eh. So let's say 1,500 NT. So ayan, bawas na lang 26.5, di ba yung huli sinabi ko? 26.5 minus 1.5, so 25,000 NT ang matitira sa inyo, tas allowance pa, di ba? Pero kasi sa ano namin, sa company namin, wala kaming tax, kami binabawasan monthly. Pero yung iba, binabawasan sila ng ano, ng tax. Pero syempre, dahil nasa Taiwan tayo, meron tayong tax refund na tinatawag. So every year, yung tax is mara-refund nyo, tax refund ka eh. Babalik din sa inyo yun guys, don't worry. Pero nagbabayad din kami ng tax, don't get me wrong guys. Pero kasi company na nagsisettle nun, hindi na yun binabawa sa amin sa monthly sweldo. So company na bahala dun. Guys, huwag kayong ma-discourage dun sa mga deduction sa salary Medyo nakakalula lang talaga yung laki ng binabayaran, yung dinededuct sa sweldo natin. Pero honestly, malaki talaga yung sinusweldo dito. Kasi, syempre, bukod sa overtime, may mga bonus pa yan na binibigay yung every company. Kung maswerte-swerte ka pa, malaki yung bonus malaki magbigay ng bonus yung company nyo, di ba? So, huwag kayo ma-discourage guys kasi ako, sweldo ko, umaabot pa rin ako ng mga sa peso sa around 70 to 80,000 peso. So, not bad, di ba? Kikita tayo sa Pilipinas guys, sa factory worker, di ba? Hindi naman. Sa Pilipinas, pagod na pagod ka na, tapos ang sweldo mo isang buwan. Isang buwan magkano ba sweldo sa Pinas? Around 20,000 lang siguro. Di ba? Yun lang guys, bye-bye. Sana may natutunan kayo, may napulot kayong kabuluhan. Hindi ko na pala sinama guys yung yung sa electric bill kasi may mga dormitory na libre. Merong mga dorm na may bayad. So, yun, depende yun sa dormitory na mapupuntahan nyo. Sa amin may bayad, pero maliit lang guys, hindi nyo yun mararamdaman. Hindi nyo yun mararamdaman sa sweldo nyo, kaya hindi ko na rin sinama.